Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo late tayo ng broadcast kasi kagabi hindi na tayo nakapag-broadcast gawa ng nawalan ng ilaw at medyo alanganin na bumalik ang ilaw kagabi. Opo, kaya medyo apektado tayo nung ating tulog. Kaya ngayon lang tayo nakapag-start na alas 7 na umaga sa aking orasan. Tayo po magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin nationwide. Good morning po. Especially sa aking Bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang umaga po sa lahat ng mga kaparian under your leadership po. At siyempre sa aking parish priest na si Father Luan Torrefranca, Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga po sa inyo. Gusto ko rin batiin ang aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Cainta. Lahat ng aking mga kapatid dyan. Ganon din kapatid ko dyan sa Pangasinan. Magandang umaga sa inyo, kay Ate Lydia. At sa the rest of the group, maraming salamat po sa aking may bahay. Magandang umaga. Magandang umaga, Louie. Salamat for joining. Maski na late yung ating broadcast today. Dahil walang ilaw kagabi, hindi tayo nakapag-broadcast at medyo alanganin ang bumalik ang ilaw at naapektuhan yung ating tulog. Mga kapatid, masaya lang si Brad Calig sapagkat maski na ganito ang sitwasyon ay dire-diretso pa rin tayo sa ating pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Pagbati sa lahat ng mga CFD dyan sa National, magandang umaga po sa inyo. God bless sa inyo mga kapatid. At sa CFD Bacolod, sa Diocese ng Bacolod, magandang umaga. Jojo Galiste, magandang umaga bro. Salamat for joining. Diretso na tayo sa word mga kapatid. Dito po tayo sa Lucas pangkat 11, mga talatang 14 hanggang 23. Okay. Aside po rito, minsan ay nagpalaya si Jesus ng demonyo ng pagiging pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita na ang pipi kaya namangha ang mga tao. Ngunit ilan sa kanila nagsabi, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamagitan ng Beelzebul na pinuno ng mga demonyo dahil nais niyang subukin ang iba. Dahil nais siyang subukin ng iba, hinanapan siya ng mga ito ng tanda mula sa langit. Ngunit dahil batid niya ang kanilang mga iniisip, sinabi niya sa kanila, bawat kahariang hindi nagkakaisa ay babagsak, at ang tahanang nag-aaway-away ay mawawasak. At kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano makatatayo ang kanyang kaharian? Sila sabi ninyong pinalayas ko ang mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul. At kung pinalayas ko ang mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sa pamagitan naman nino pinalalayas ang mga ito ng inyong mga anak. Kaya sila ang magiging hukom ninyo. Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng daliri ng Diyos, dumating na nga sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag isang taong malakas at nasasandatahang mabuti ang nagbabantay sa kanyang bahay, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung ang isang mas malakas sa kanya ang sumalakay at siya ay talunin, sasamsamin nito
ang mga sandatang pinagtitiwalaan niya at ipapamahagi ang mga ari-ariang nasamsam. Ang wala sa panig ko ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay magkakawatak-watak. Mga kaibigan, ito pong isa sa matinding ministry ni Jesus nung siya'y nasa lupa, ay nagpapalayas po siya ng demonyo. Unang bagay na makita natin, demons are real. Totoo po na ang demonyo, hindi lang yan sa panahon ng ating Panginoon Diyos, even sa ating panahon. Mga kapatid, I'd like to recommend itong libro na sinulat ni Reverend Father Jose Francisco Siquia o Siquia. Pinahiram ako nito ni Apple, yung kasama natin. Ito po yung mga deliverance prayer, no? Kulay itim ito. At kasalukuyan kong binabasa po ito. Hindi ko pa siya natatapos. At itong revised edition, Exorcism, Encounters with the Paranormal and the Occult. Kapwa sinulat ni Father Siquia po. Ayan. Siya po yung pinaka-head ng exorcism dyan sa Manila. Opo. So maganda hong basahin yan. At ayaw ho ng Diablo na basahin nyo to kasi malalaman nyo sikreto niya. Pero tayo mga Katoliko ay importante ito sa atin, mga kapatid. Okay? Pag sumikapan nyo magkaroon ng kopya nito, ako bibigyan lang ako nito mga kapatid. Oo. Bibigyan lang ako ng kopya nito. At inaantay ko lang ho yung kopya na yon kasi hindi ko masulatan Kasi pagka may libro ko, sinusulatan ko, nag-i-engage ako doon sa libro. O kung medyo may alanganin ako, may mga tanong ako, sa gilid ng pahina, nilalagyan ko ng note o kaya sa ilalim. Kaya ang libro ko lahat may sulat. Opo. Nag-i-engage ako doon sa author. At kung may chance ako, ini-email ko yan, kinakausap ko for further question. Kasi hindi naman ma-elaborate lahat sa libro yung masatisfied ka bilang reader, no? Masatisfied ka doon sa sagot. Minsan, bitin Pag nakasulat, bitin kaysa yung nakakausap mo siya o kaya meron kayong correspondence, no? Nagpapalitan kayo ng sulat sa email. Okay. Mga kapatid, tumatayo balahibo ko rito, no? So, Exorcism, Revised Edition. Kasi may mga personal encounter si Father Siquia dito. Mga kapatid, habang binabasa ko to, marami siyang personal encounters na nung una may takot din siya Kasi hindi nga siya sanay at dumami pa yung mga karanasan na yon. At ang masasabi ko lang, sa unang impression ko, pamilyar ako dito sa mga ganito kasi nung ako'y pastor pa, ay marami ako na-attend ng seminar tungkol dito. Aware ako bilang pastor tungkol sa mga casting out of demons, etc. At ako mismo may karanasan sa bagay na ito. Noong una natatakot din ako yung first encounter ko Nalala niyo yung sinabi ko na first encounter ko sa evil spirit, yung possession. Nagba-Bible study ako doon. Matagal ng panahon yon. Baptist pa ako doon. Nagba-Bible study ako sa isang pamilya, tapos sa kalagitnaan ng Bible study, merong isang dalaga na nagsalita siya. Ang sabi niya sa akin, sa kalagitnaan ng Bible study, ang sabi niya, "Pastor, kung mahal mo ko, halikan mo ko." Yun ang hindi ko makalimutan Bible study home Bible study. Nagba-Bible study ako. Sa kalagitnaan ng Bible study, may babae tumayo. Nagsalita siya. Hindi normal Sa tagal ko na sa pagpapastor yung ko lang na-encounter yung gano'n na may nagsabing gano'n Oo. "Pastor, kung mahal mo ko, halikan mo ko." Tapos doon nagsimula ang lahat. Nagkaroon ng struggle at yung kanyang boses nagbabago. Okay? Tapos yung kanyang lakas hindi namin maipaliwanag. Siyempre, Baptist ako, wala akong masyadong karanasan sa ganun So yung mga kaibigan ko na malapit doon sa area kung saan ako nagba-Bible study ng mga Pentecostal, Charismatic, pinatawag namin yon. At nakita ko, mga kapatid, paano nila ginagawa. Pag binabasahan po ng Biblia talaga pong nagmumura po Nagmumura yung babae. Tapos may akma pa na
Aanoin niya yung Bible, sisirain niya. Tas nagkakantahan ng mga praise and worship, mga gayon naranasan ko. Matagal na panahon na po yun. At nabalitaan ko po na ano naman yung babae, na deliver naman. Pero it took mga 5 oras, ganun katagal. Tapos yung mga ano na yon, mga nasundan pa ho yun. Nung kami po ay nadestino sa Pangasinan, may mga karanasan kami nung may bahay na namatay. Opo, na may mga dumadalo sa amin na parang nabarang, ganun. Pero nagpapahayag na sila ay kilala nila ang Panginoong Yesus. At actually, member namin sa simbahan. Opo. So, sabi ko, matindi talaga to. Totoo talaga to. Di ba nakwento ko sa inyo na yung aming house church, doon kami malapit sa sementeryo. Tapos yung may-ari ng inuupahan namin bahay na second floor, albularyo, siya yung pinupuntahan doon. Napaka-exciting nga nung nangyari sa akin noon pero hindi rin ho kami tumagal doon. Siguro mga 2 taon lang din ho kami doon. Kasi grabe yung struggle ko ron bilang pastor. Hindi ko alam, baka ipinagdadasal ako nung albularyo na yun, na kapitbahay namin, na mawasak yung gawain, yung pamilya po namin. Kaya nung panahon na yun, ang hirap gumalaw doon sa community. Siyempre, kung may kapitbahay ka na ganun, kaaway ng Diyos, di ba? Nung binisita ko yung bahay niya, ang dami ring ribulto. Pero ang sabi nga ng mga kaparian natin, may mga ribulto yan na parang Katoliko, pero pag nagpapanggap lang yan sila. Hindi talaga sila. Hindi talaga sila totoo. Kaya nga ho, mga kapatid, medyo mag-iingat po tayo. Sa nangyari dito sa ating Panginoon Diyos, nagpalayas po siya ng demonyo. Mga kapatid, demonyo ng pagiging pipi. At ang sabi ng Bible, lumabas po sa tao yung demonyo Ibig sabihin, yung possession, totoo ito. Inaalihan. Marami ng video sa Pilipinas. Maski na pumunta ka kay Jessica Soho, type mo doon sa GMA, di ba, mga documentary niya, yung mga napoposes, mostly mga estudyante, di ba? Anong paliwanag nila dyan? Totoo yan na nangyayari po yan. Hindi yan kwentong barbero. Noon pa yan sa panahon ng Panginoon Diyos, may mga evil possession na up until now sa panahon po natin. Hindi ho natatakot ang Diablo no? Si Satan na talagang hayagan na talagang pakita niya na meron din siyang power. Patandaan natin mga kapatid, huwag tayong palilin lang sa Diablo. May power siya, yes, pero yung kanyang power ay hindi kompleto. Kalahati lang. Kalahati lang. Wala siyang magagawa. Nagpapaalam pa nga siya sa Diyos di ba? Naalala nyo kay Job? Di ba si Satan pumunta pa rin sa Diyos nagpaalam yung yung tao mo na si Job, baka pwede kong kantiin yan, di ba? Nagpaalam sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, pwede, pero wala tayong usapang kukunin mo buhay niyan. Totoo, may power din si Satan, pero kalahati lang yung power. No? Huwag tayong palilin lang na all-powerful din si Satan, na katulad ni Jesus. No? Hindi ho. Mas makapangyarihan si Jesus. Wala nga siya magawa. Pinapalayas yung mga tropa niya. Yung mga demonyo, di ba? Dito sa inaalihan po Mga kapatid, ano yung mga opening? Bakit merong ganito sa sa Pilipinas? Ano yung mga open doors? Yung bukas na pinto para ang Diablo at ang kanyang mga alipores ay makagalaw sa buhay ng isang Katoliko. Ano po yun? Yung mga false religions or beliefs. Okay? Pagka ikaw ay nasa grupo na hindi talaga si Kristo ang binibigyang pagsamba, may problema po tayo dyan. Okay? Yung Scientology. Okay? Yan po isang isang parang relihiyon na kung saan, kung di ako nagkakamali, merong Hollywood star na member po niyan ng grupo na yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero
I think si Tom Cruise, no? Kung di ako nagkakamali, ay bahagi siya ng grupo na yan, ng Scientology na yan. Mga kapatid, actually nakalista dito sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers na ginawa ni Reverend Padre Jose Francisco Siquia, yung mga opening, opo, yung mga occult dito, nakalista ho dito sa munting libro na ito na kulay itim. Oho, yung alternative religions, kung kayo ay may mga amulets, talisman, astrology, mga astral travel projection, kung kayo ay nagpapakonsulta sa albularyo, mangkukulam, mangbabarang, mangtatawas, manghihilot, may karanasan kami niyan. Nung kami hindi pa kami Kristiyano noon, ano? Hindi pa ako Kristiyano noon. Naalala ko noon yung kapatid ko na pangalawa sa akin. Bigla na lang lumaki yung kanyang leeg. Tapos siyempre, mga Katoliko naman kami noon, pinatawas namin yung kapatid namin. At nakita namin mismo doon sa tinatawas na sabi nung nagtatawas eto, may nadali kayo na na engkanto. Kasi nung panahon na yun, nakatira kami sa Payatas Oo, sa Payatas. Sabi nung nagtatawas, eto, na may nadali kayo, kailangan mag-alay kayo. Nag-alay ho kami noon Gumastos po kami. Pinabili kami ng manok. Nabuhay, tas pinatay niya. Inalay niya yung dugo. Parang ganun nangyari noon. Ba't ba nagkaganon, Brad Calix? Nung malilit kasi kami, meron kaming hinukay na parang dun yung tubig pagka naguhugas kami. May hinukay kami noon. May hinukay. Tapos, syempre, pagkagabi na, usong-uso pa noon na medyo kasi wala pa masyadong bahay noon. Kasi kami yung mga unang nakatira dun sa Payatas Doon sa lugar na yon, sa Area B, malapit sa pinag-aanuhan ng mga congressman dati sa Philinbes. Magkatabi lang yan Philinbes, Payatas, yung dating kongreso sa Batasan Pambansa. Malapit kami nakatira doon. Medyo liblib alam mo yon. Tapos pag dumadaan kami noon sa bahay namin, papunta ron sa kapitbahay namin, naalala ko noon, nagtatabi-tabi po pa kami. Tabi-tabi po. Kasi may takot kasi baka may dyan may duwende-duwende dyan, ganon tayo, di ba, Katoliko? Tapos pag naguhugas kami noon, naalala ko noon, pag naguhugas kami pagkagabi, syempre, hindi mo malaman kung may mga taong maliliit doon di ba? Di ba? Katoliko, ganon tayo. Marami tayong mga pamahiin, etc. na mga nakakatakot na mga bagay-bagay. Naalala ko noon, may mga pagkakataon noon na nakakapagsaboy kami ng mainit na tubig. Paggabi. Yung bang hindi mo sinasadya. Tapos ang sabi nung nagtatawas, nasaktan nyo tong mga to Nasaktan nyo, kaya gumaganti lang sila sa inyo. At ang matindi na ito, yung kapatid mo yung dinali, sabi sa akin. Panganay ako, pangalawa yung nadali. Tapos yung may nangyaring puro nanadi. Pasensya na kayo, baka may nagkakape dyan ito kinukwento ko lang to, pasintabi po baka hindi nyo magustuhan hindi, wala naman akong picture na pinapakita, pero dinidescribe ko lang namagayin dito, tas nagkaroon ng nana, alam mo yun, tas ang daming lumalabas na nana dyan pag pinipiga, etc. So medyo matagal din pinahirapan yung kapatid ko. Siyempre hindi namin alam yun hindi namin alam yun. Mga kapatid, huwag kayo magpakonsulta sa mga nabanggit natin. Pagka may sakit yung anak ninyo, iisipin nyo na barang, etc., bla bla bla. Mga kapatid, actually, yung mga manggagamot na yan, ang kinukonsulta nila, mas matataas na demonyo. Hindi naman nila sasabihin sa inyo yan Hindi naman yung mga nangihilot, mga kapatid. Delikado po yan. Nakapunta ho kami dyan. Naranasan namin yan. Mga patawas-tawas na yan. Medyo mag-iingat po tayo sa mga espiritista. Ang dami niyan sa Pangasinan nung nadestino po ako dyan. At yung may kaibigan nga po ko dito ngayon nakikinig yung aking kaibigan si Pastor Murillo dyan sa Asingan, Pangasinan. Yung mga paggamit ng crystal ball,
ng mga kabataan. Yung mga mahilig magpakonsulta doon sa spirit guides na tinatawag, familiar spirit, guardian spirits, ancestral spirits, yung mga pupunta sa kulto. Opo, yung mga gumagamit ng mga rod at pendulum o yung mga naniniwala sa pungsoy. Sabi nila, oy, mukha atang yung ano ng ano mo, nung sistema ng bahay mo wala sa lugar. Dapat ganito, nakaharap yan sa ganito. Dapat may ganito ka. O yung pungsoy ganun eh. Oo. Fortune telling, no? Marami niyan sa Quiapo. Nung kami po ay nasa Maynila pa, talaga namang daming tao dyan sa labas mismo ng Quiapo Church. Maraming bentahan dyan ng mga yung mga questionable na mga mga medalya at marami dyan sa labas mismo ng Quiapo. Ngayon, mukhang pinagbawalan na sila dyan eh. Hindi na sila pwede doon sa vicinity ng Quiapo ngayon, mga kapatid. Kung kayo involved sa Freemasonry, ako, delikado po yan. Mahilig ba kayo sa mga heavy metal, mga AC/DC? Inabot nyo ba yung mga grupo na yan? Metallica? Delikado po yan. Yan yung mga opening ng Diablo. Nasa una, bilang Katoliko, parang wala pa kasi nag-i-enjoy ka. Kasi music yan, heavy metal eh. Inabot ko po yan, yung mga Kiss na grupo. Inabot ko yan, 70s tayo eh. Inabot natin yan, mga brad. Oo eh. Mahilig ka ba sa horoscope? Nakita mo na horoscope mo ngayon? Wag ho kayo dyan. Delikado po dyan, mga kapatid. Yung iba, mahilig sa mga mind control. Yung kay Silva Mind Control Program. Alam nyo to siguro. Yan po yung mga opening ng Diablo. Necromancy, yung mga nagpapakonsulta sa patay. Kinakausap nyo yung namayapa nyong uncle na siguro hindi kayo mapakali doon sa parents nyo na bakit nung namatay, ang iniwan sa inyo isang paso lang. Di kumonsulta ka sa sa mga kumakausap sa patay. Naku, delikado po yan, mga kapatid. Yung mga naniniwala sa orasyon, opo, delikado po yan. Mga psychic healing, crystal healing, faith healing, energy healing, magnetic, marami yan binibenta. Yung mga sinusuot-suot nyo na parang ganito, eto, iba naman to eh. Ano to, sa Catholic ito. Ito yung binigay sa akin nung nagsalita ako. Nag-talk ako sa grupo ng Divine Mercy nung nagsalita ako doon. Dito naman si Mama Mary naman ito. Saka may cross dito. Ayan. Ito legal ito kasi sacramental ang tawag dito. Pag binless ng pari ito, okay to. Pero yung mga nabebenta-benta dyan kung saan-saan at mahilig kayong bumili ng mga Katoliko dyan, delikado po yan. Akala nyo mga magnet na yan, nakakatulong daw sa kalakasan natin. Mga kapatid, opening ng kalaban yon. Mahilig ka ba sa psychic reading? Opo. Naniniwala ka ba sa reincarnation? Delikado po yan. Mga science of the mind, etc. Spirit of the glass. Involved ka ba sa tarot card? Ito po nakalagay dito eh. Opo, transcendental meditation. Yan, lalo na yung witchcraft. Yan. Nakalagay po yan dito mga kapatid. I challenge you to buy this one, to have a copy of this bilang Katoliko. Dahil naniniwala tayo that demons are real. Totoo yan sila. Mayroong possession na nangyayari. Hindi yan haka-haka lang. Hindi yan kwentong kotsero. No? Hindi ho. Dapat magkaroon kayo ng kopya nito gawa kayo ng paraan para magkaroon kayo nito. Maganda to. Binabasa ko to ngayon. At nag-i-enjoy ako. Dito medyo may halong takot, may halong kaba, etc. Kasi ayaw ng Diablo to pag binabasa mo to. Siyempre, maliban sa Biblia, ayaw ng Diablo to mabasa mo to. Kasi nga, in-expose dito ni Father Siquia yung mga banat ng kalaban. Okay. So, etong mga pinag-uusapan natin mga kapatid, mahalaga po ito. May binanggit dito ang Bible, di ba? Ang akusasyon nila sa Panginoon, naku, nagpapalayas ka naman gamit ang kapangyarihan ni Beelzebul. Sino ba itong si Beelzebul nito? Siya po yung siya po yung pinuno ng mga demonyo Mantakin mo. Sabi ng mga tao, hindi, nagpalayas si Jesus ng demonyo. Hindi yan sa kanyang power. Power yan ng kalaban. Mantakin mo yung akusasyon nila sa ating Panginoon Diyos. Ano pa yung mga bagay-bagay mga kapatid?
Kung may mga unresolved issues tayo sa buhay, may mga Katoliko na sobra galit eh. Masyado tayong bitter sa ating kapwa. Marami tayong resentment, no? Yan nagkikreate yan ng mga negative spirits, mga kapatid. Diyan, opening door yan ng dyablo para gumalaw ang dyablo sa Katoliko. Mga kapatid, ang sinasabi ko rito exclusive pang Katoliko. Okay? Para po sa atin itong mga pinag-uusapan natin, mga kapatid. Of course, may mga kaibigan tayong protestante ngayon na nakikinig sa atin. May matututunan din naman sila sa isang banda. Ano pa, pag meron tayong moral failings, ano yung mga moral issues na kinakasangkutan ng mga Katoliko? Kung madalas ka magsinungaling, ikaw ay nandun sa may mga immoral behaviors tayo. Kung may mga relasyon ka na illegal, yan yung mga openings ng dyablo para mag-create ang dyablo ng chaos sa buhay ng Katoliko. Ano pa? May mga tinatawag na generational curses. Ano po itong mga generational curses na ito? May mga paniniwala, may mga negative patterns or behaviors tayo na naipasa nung mga sinauna, nung lolo mo, lola mo, ng tiyo mo, tiyuhin mo, naipasa sa'yo. Mga kapatid. At yun po yung nagkikreate na magkaroon ng demonic influence ang dyablo sa buhay ng isang Katoliko. Yung binanggit natin kanina, yung may mga demonic objects. Naalala nyo yung pusa na gumaganon-ganon? Yung gumaganon-ganon yung kamay? Ha? Akala nyo maganda yon? Hindi ho maganda yon. Baka meron pa kayong mga kalendaryo ng mga in-check na questionable. Di ho ba? Tanggalin na ho natin yan, mga kapatid. Opening po yan ng dyablo para gumalaw sa buhay natin. Ano pa? Pagka ang pamilya, laging magulo. Napansin nyo pamilya nyo, lagi kayo nag-aaway. Pagkagising mo sa umaga, maingay na. Matutulog ka, maingay. May nagmumurahan, mga mag-asawa, etc. Pagka broken home, yun pagka dysfunctional ang pamilya, magulo. Parang gusto mong tumira na lang sa sementeryo no? Tahimik sa sementeryo Di ba? Parang gusto mo lagi nasa labas ka ng bahay At yung unwanted pregnancy, ito yung mga pinaniniwalaan na opening din ito for demonic influence. Kasi pag sinabing unwanted pregnancy, hindi na pagplanuhan yan Hindi na pagplanuhan Napunta yung anak mo doon sa mga relasyon na hindi maganda 'Di ba? Yung mga nare-rape, 'di ba? Na labag sa kalooban, 'di ba? Mga ginawa sila ng hindi maganda. Naalala nyo yung video na parang nagte-trending ngayon na di ko alam kung totoo yan nakita ko lang naman sa video na ang isang babae na in love sa kanyang teacher sa school at yung nagalit yung kanyang parents at kinumpronta yung lalaki nakita ko rin mukha sinuntok pa ng tatay yung teacher sobrang na in love yung estudyante sa teacher niya. May mga ganun ba, Brad Calix? Oo naman. Ngayon lang ba nangyari yan? Hindi, matagal na ho yan. Kadalasan tinatago lang po yan At delikado yan sa mga teacher na i-involve sa ganyan. Pwede silang masibak sa trabaho niyan kasi bawal po yan. Opo. Hindi yan po pwede. May sistema ang DepEd natin sa mga ganyang mga bagay. Babagsak yan dun sa sa moral aspect ng guro Kaya medyo kailangan mag-ingat. Dito sa ating gospel for today, nakita natin dito, sabi ng Panginoon, kung ang kaharian ay wasak, may problema. Ang sabi ni Jesus, kung ang si Satan kalaban niya sarili niya, hindi magtatagumpayan. Di po ba? Oo. Ang bawat kahariang hindi nagkakaisa ay babagsak at ang tahanang nag-aaway-away ay mawawasak. Mga kapatid, ito ay banggaan ng kingdom ni Jesus at ang kingdom ni Satan. Tandaan nyo, si Satan less ang power. Huwag tayong papayag, maniwala na si Satan ay equal ang power niya kay Jesus. Hindi ho pwede mangyari yan. Tandaan nyo, fallen angel si Satan.
Yan ang pinakamataas na anghel noon. Pero gusto niya maging kapantay ng Diyos. Eh di ibinabasa ng Diyos doon sa kanyang lugar. Siya po yung naghahari doon sa impyerno, si Satan eh. Siya po yung boss doon eh. Lahat ng mastermind ng kasamaan, si Satan ho yan. At yung mga alipores niya. Okay? Huwag tayong maniniwala na kasing ka-power ni Satan si Jesus. Hindi ho. Hindi ho. Fallen angel ito. At yung 1/4 ng mga angel sa langit noon, sumama. 1/4 o 1/3 kung di ako nagkakamali. Sumama to, naging mga tauhan ni Lucifer. Yung salitang Lucifer, wala tayong problema dyan eh. Maganda ho ibig sabihin ng Lucifer eh. Mukhang pinasama na lang ho yan nung paglipas ng mahabang panahon na inattribute na yan sa kay Satan. Pero yun ang kanyang pangalan eh, Lucifer eh. Di po ba? O siyempre, wala namang magpapangalan yan sa mga magsisilang ng kanilang anak na sasabihin sa asawa niya, "Oy, pangalan mo sa anak natin, Lucifer ha?" Wala akong ganon. Mga kapatid, na sinasabi ni Brad Calix, totoong bagay na yung evil possession. Nabanggit na natin yung mga openings na kung saan si Satan pwedeng gumalaw, yung mga alipores niya. That's why, ano ang natin ito? Ano ang application natin ito, mga kapatid? Ipanalangin natin ang mga pari natin na involved sa exorcism. Mga kapatid, listen to this. Hindi lahat ng pare ay mayroong ganitong opportunity, na binigyan ng ganitong opportunity ng bishop na makasama sa ministeryo ng pagtataboy sa evil spirit. Hindi lahat ng pare ay exorcist, mga kapatid. Kahapon po ay nagpasyal dito yung kaibigan nating pare na si Reverend Father Gamala, at siya po ay nagmi-minister sa akin may bahay sa kanyang sitwasyon ni Mrs. At damang-dama ko yung yung presensya ng Diyos kahapon habang ipinapanalangin ni Reverend Father Gamala, ang Chief Exorcist ng Diocese ng Bacolod, yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Mga kapatid, ang paggalaw ng dyablo sa buhay ng Katoliko, totoo yan. Bakit may pag-atake? Siguro magtatanong ka, Brad Calix, akala ko hindi yan po pwede sa atin, sa mga pagano yan. Ay hindi ho, hindi naman sabi nga natin, madaling maging Katoliko, pero yung maging tunay na Katoliko, yung Katolikong totoo, bibihira yun. Tayo pinakamalaking grupo sa mundo eh. Bilyon tayo, mga miyembro eh. Pero ang tinatanong ko nga personally, sa Pilipinas lang, ilang porsyento sa Pilipinas ang mga Katoliko na totoong Katoliko? Pag sinabi kong totoong Katoliko, malinaw yung kaugnayan kay Kristo. Malinaw yung tayo niya doon sa turo ng simbahan. Alam nyo ba na ini-encourage tayo ng Catechism of the Catholic Church na mabuhay tayo ng may kabanalan? Pero ilang porsyentong Katoliko ang isinasabuhay yung kabanalan? Ilang porsyento? Marami tayo niyan sa mga politician natin, maraming Katoliko eh. Sa academe, maraming Katoliko. Mga artista natin, maraming Katoliko dyan. Halos lahat eh. Kakaunti lang ho yung protestante sa Pilipinas. Mga evangelical. Konting porsyento lang ho yan. Majority pa rin sa Pilipinas, mga Katoliko. Pero ilang porsyento sa mga Katoliko ang involved dito sa occultism? 'Di ba? Pag nilagnat yung anak, pamangkin, yung apo, pinapatawag na yung mga punta na sa manghihilot. Tapos ano-ano pinaglalagay dito sa damit ng mga batang mga sanggol. Nakakala nila nakakatulong yun. Hindi ho nakakatulong yun. Ang puntahan nyo ang pare na exorcist. Oo. Pag may mga sakit kayo na hindi na maipaliwanag, siyempre punta tayo sa doktor, pakonsulta tayo. Pero pag hindi na ho maipaliwanag yan, ang last recourse natin, puntahan natin ang mga pare na exorcist. Mismo yung mga doktor nagsasabi, hindi namin maano kung ano bang sakit yan eh.
Ano i-recommend ng mga doktor minsan? Puntahan nyo yung mga albularyo. Alam nila na sila may limitasyon ng siyensya eh. Oo, alam nila yan na may limitasyon sila. Anong rekomendasyon nila? Ay, punta kayo dun sa albularyo, baka makatulong sila. O ikaw, Katoliko ka. Kung tunay kang Katoliko, hindi ka pupunta sa kanila, sa mga manghihilot. Hindi ka pupunta sa kanila. Kasi hindi pwede. Bawal ang magpakonsulta tayo sa kanila, mga kapatid. O anong ating last recourse? Yung pare nyo, baka exorcist yan. Puntahan nyo ang pare. Ako salamat sa Panginoon dahil may ilan na akong kilalang pare sa Bacolod na mga exorcist. Mga usaping espiritual na hindi na kayang ipaliwanag ng siyensya at mga doktor. Wala na tayong ibang makitang kundi spiritual battle na yan eh. Mga kapatid eh. Kaya sinasabi ni Brad Calix, huwag nyong babaliwalain. Baka may involved na kayo dyan sa mga hindi maganda na binanggit natin kanina. Pangiti-ngiti pa kayo. Involved na kayo sa hindi magandang bagay, hindi nyo pa alam na opening na pala ng diablo yan. Kaya pala kayo hindi nagkakagulo sa bahay kasi may generational curses kayo noon pa. Dapat maputol yan. Sino ang puputol niyan? Ang pare na exorcist. Walang iba. Kaya ito sinasabi natin mga kapatid, mahalaga po ito. Yung ginawa ng Panginoon Diyos na nagpapagaling siya, nagpapalay siya ng demonyo. Isa sa mga reasons kung ba't ginawa ni Jesus yan sa kanyang panahon. 3 taon lang nagministeryo si Jesus sa lupa. Mga kapatid, napakaikling panahon. 3 years lang siya nagminister sa lupa. Ipinakita niya sa mga tao yung kanyang power. Pero konti lang yung naniwala sa kanila. Sa panahon natin mga kapatid, tandaan nyo, ang pagkilos ng diablo ay totoo. Pag hindi ka na masyadong aware sa iyong spiritual life, hindi ka na dumadalo sa misa, hindi na kayo nagdadasal bilang pamilya, mas priority mo yung trabaho mo, yung career mo kaysa yung pagpunta sa misa, hindi ka nagpe-prepare, nasa Lenten season tayo, mga kapatid, ang atake ng diablo sa'yo, terrible. Akala mo okay ka pang Katoliko, pero pinapagalaw ka na pala ng diablo, yung utak natin eh. Pag wala yung salita ng Diyos, wala na. Ang galaw ng diablo nagsisimula sa ulo natin, sa mind. Diyan nagsisimula ang battle sa mind. Pababa po yan. Kinontrol ang mind mo. Sabi nga natin, sino ba nagkokontrol sa katawan natin? Ang ulo, ito. Pag hindi ito nagdesisyon, ang katawan mo sumusunod lang dahil sa mind. Hindi pwedeng gumalaw ang katawan mo nang walang pagsang-ayon ang mind. Ang mind ho ang number 1. Kaya nga pag pinutol yan, ang ulo ng tao, wala na ho yan eh. Wala na ho yan. Kaya mahalaga po itong ulo na to. Etong part na to. Dapat yung word of God nandyan. Alam mo yung kalooban ng Diyos, nandyan lahat yan sa ulo, sa brain natin. Kaya kung medyo pabayaan na ho tayong Katoliko, ang atake ng diablo, kapatid, grabe ang atake ng diablo. Grabe. So anong solusyon natin as I close? Mga kapatid, hindi sapat na ma-realize mo na totoo ito. Mag-ingat ka. Application natin ito, demons are real. Evil possession is real. Yun na po yung pinaka-highlights nun eh, yung pinaka-matinding baga sa stage. Possession. Yung ang tao ay pinasok ng evil spirit. Pag pinasok ka ng evil spirit, kontrolado ka ng evil spirit na pumasok sa'yo. Now, sino ang candidate dyan, Brad Calix? Ang mga Katoliko na pabaya sa kanilang relasyon kay Kristo. Pabaya ka sa relasyon mo sa Panginoon. Matagal ka ng panahon di umatin sa misa.
hindi ka nagdadasal, ang ginos mo sarili mo. Huwag ka na magtaka kung bakit may mga anak ka na minsan isang araw naposes. Delikado po yan sa isang banda. Binabanggit ni Bobby pamahiin. Totoo po yan. Ano pa pwede mong gawin? Di palakasin mo yung spiritual na buhay mo sa Panginoon Diyos. Paano? Tandaan nyo yung ating source ng ating authority, 3. Number 1 is Bible. Sacred Scripture. Pangalawa, sacred tradition. Tapos meron tayong magisterium. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, malaking tulong sa atin yan. Yung pagdalo sa misa, malaki ang tulong sa atin yan. Araw-araw po yung misa sa atin Hindi naman na araw-araw ka sa misa. At least yung Sunday. Tapos yung ating at least once a month confession sa pare. Yan po yung ini-encourage sa atin. Meron tayong regular confession sa pare sa lahat ng mga nagagawa nating kasalanan. Yung ating paggawa ng mabuti. Importante ho yan. Yung ating involvement sa parokya. Meron ka bang apostolate? Meron ka bang ministry? So, yung mga bagay na yan, mga kapatid, makakatulong sa atin. Makakatulong sa atin. First and foremost, yung pagdalo sa misa. Kasi doon natin natatanggap yung real presence of Jesus Christ doon sa Eucharist Yun po yung paniwala natin Na every time na pupunta ka, excited ka, hindi lang sa mga ibang mga ginagawa natin sa misa, kundi yung pinaka-highlights ng misa, yung liturgy of the word at yung Eucharist. Yun yung highlights ng misa, mga kapatid. Kaya kung pupunta kayo ng misa, malilate pa kayo, wag naman. Pupunta kayo sa misa, hindi kayo nakaredy ang puso, wag naman. Pagandaan po natin. 1 oras lang yung misa natin Di ba? Napansin nyo ba? 1 oras lang yan. Kompleto na lahat yan. Nandiyan na lahat. At ang pinaka-highlights niyan, yung liturgy of the word at yung Eucharist. Yung communion natin. Mga kapatid. Dahil doon, tinatanggap natin yung ating paniniwala doon sa the real presence of Christ. Sa kada pagdalo natin sa misa. Alas 7:50 na umaga sa aking orasan. Mga kapatid, hindi tayo natuloy kagabi. Celibacy part 3 na tayo dapat, walang kuryente. Mag-start na sana ako mag-broadcast ng alas 9, wala namang kuryente. Nag-resume ang kuryente, late na ho, alas 12 na ho Opo. I-try natin mamaya yung part 3 ng celibacy sa usapang Katolisismo mamayang gabi ho. Opo. Patuloy yung supportahan mga kapatid yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. I-share natin to sa mga tropa natin na mga Katoliko nationwide. Salamat po. May mga bago tayong subscribers na nakita ko. Opo. Ako po in-email din sa Gmail natin. Nakita natin na may mga bago tayong subscribers doon sa YouTube channel natin. Ipagdasal ho natin yung ating plano na magkaroon tayo ng online na pag-aaral sa theology proper ng ang Catechism of the Catholic Church at yung ating apologetics. Ito po ay exclusive sa mga katulad nyo, na mga dumadalo rito sa ating broadcast. Yan po ay exclusive para sa inyo. At hindi ho natin yan ipapublic na katulad nito. Yan po ay naka-zoom tayo. You have to enroll bilang estudyante at mostly ng mga staff natin na magtuturo dito ay mga bahagi po ng Catholic Faith Defenders. Opo, may mga ex-seminarians ho tayo
May mga nasa academe tayo. Opo. At ako lang ho ata yung dating pastor na isa ho sa mga magtuturo dyan. So, initiate po natin yan ni Brad Calix, yung pag-aaral na yan. Kasi naniniwala tayo na bilang Katoliko, dapat alam natin ang aral natin. Paano mo siya i-defend sa iba kung di mo alam? So, kailangan mo nang malaman mo ano ba yung laman ng Catechism of the Catholic Church. Hihimay-himayin po natin yan ang ating posibleng gawin. Once a week lang ho yan na pag-aaral, 2 oras. Opo. At ang isang subject po ay mga 12 sessions na tagda 2 oras. So yan yung mga initial offering natin sa inyo. Lord willing, by June, mag-i-start po tayo ng pag-aaral. Ha? Mag-i-enroll po kayo dyan. Estudyante po tayo dyan, ha mga kapatid. Exciting yan kasi ho, maganda pong hakbang yan para sa atin itong taon na ito. Tayo ay ating tema, di ba? Pilgrims of Hope. Tayo ay mga manlalakbay sa mundo na ito, pero may bit-bit tayong pag-asa. Opo. Kaya ho, isa sa mga naisip lang ni Brad Calix yan na kontribusyon sa Body of Christ sa mga Katoliko nationwide. Magkaroon tayo ng pag-aaral sa theology at ganoon din sa Catechism of the Catholic Church at syempre doon sa apologetics kung paano natin ididepensahan yung ating pananampalataya. Yun po yung ginagawa namin sa Catholic Faith Defenders na ipinagtatanggol natin yung pananampalataya natin doon sa mga anti-Catholics. So, yun ang gusto namin mangyari sa inyo mga kapatid, na maintindihan natin kung ano aral natin at eventually malaman natin paano depensahan yan mga kapatid. Sige po, tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. Mahalagang aral to na binanggit ni Jesus, yung kanyang ministeryo na pagpapalayas ng demonyo. Sa panahon namin ay talamak na ho na nangyayari yan at salamat dahil may mga pare na exorcist at the same time. We'd like to pray for them na mga pare na exorcist at the same time. Mabigat yung kanilang trabaho kasi hindi lang sila pare na nagpapastor sa parokya at sa mga maliit na mga chapel, kundi ang kanilang intensyon ay tulungan ang mga Katoliko na na-involve dito sa occultism na sila ay mapalaya. At ang pinaka-worst nito, yung possession mismo na pagsanib ng demonyo sa katawan ng isang tao. Kami po ay nagdadasal sa lahat ng mga exorcist na pare sa Pilipinas. Gabayan niyo po sila. Kami dumadalangin ng patuloy niyong pag-iingat sa kanilang ministeryo. Napakahirap at delikado ang ministeryo ng pagtaboy sa masamang espiritu. At may mga ilang pare na nakakaranas ng harassment ng diablo sa kanilang buhay bilang mga pare. Pero ang aming panalangin that you would protect them. Lalo na ho sa mga gabi ng mga sessions na kung saan ginagawa ho nila ito sa mga lugar na medyo mapanganib. Ang kanilang sandata lang talaga yung dasal ng mga saints, dasal namin. Maraming salamat sapagkat biyaya lang ng Diyos na makakatulong ang isang pare na exorcist doon sa mga naapektuhan ng diablo sa kanilang buhay. We'd like to pray sa lahat ng mga kasama namin dito sa broadcast today. Patubayan niyo po kami. We just pray for good health. Nihiling namin ang aming espiritual na buhay ay maging maayos. Mabuhay kami ng may kabanalan bilang mga Katoliko. At gusto namin ipagdasal ang lahat ng mga bishops sa Pilipinas, ang lahat ng kaparian, lahat ng mga ang laity sa kabuuan, na magkaroon kami ng patuloy na tulungan sa patuloy na expansion sa evangelization. We'd like to pray also for our Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. Tulungan niyo po siya. Kami nagdadasal ng inyong kalooban para sa kanya. Lord, maraming salamat po sapagkat kayo ang Diyos namin at naniniwala kami na malaki pang porsyento ng mga Katoliko na hindi pa nanunumbalik sa inyo. Kami nagdadasal na sana ho gamitin nyo ang broadcast na ito at ang ilang mga broadcast pa
sa iba't ibang platform na ma-encourage namin ang mga Katoliko na seryosohin ang Christian life, ang pananalig sa Panginoong Yesus. Ama, salamat sa napapanahong pag-uusap patungkol dito sa exorcism. Partly pinag-usapan kanina sapagkat highlights dito sa Gospel for Today ang pagpapalayas ng demonyo ng Panginoong Yesus. Bagaman siya inakusahan na yung power na ginagamit niya ay power ni Beelzebul, na hindi po totoo yun. Mas makapangyarihan si Jesus kumpara kay Beelzebub. Lord, salamat po sa umagang ito. Samahan niyo kami. Maging malakas ang aming pananampalataya. Alalahanin niyo po yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Nihiling namin ang inyong pagkilos, ang milagro sa kanyang karamdaman. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Patuloy kaming mag-aantay sa inyong gagawin para sa aking may bahay at sa iba pang makapatiran na nagsasuffer sa iba't ibang uri ng karamdaman. Binibigay po namin sa inyong mataas na papuri, Ama, sa umagang ito. We'd like to thank you. We praise you. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Mariby Cabato Largo, Alben Bahan, Fred Al, Tol, maraming salamat for joining. God bless sa buong pamilya. Bobby, maraming salamat Louie, Pastor Jigoy, Hinilia, salamat po. Regards sa buong tropa natin sa DYBS. Rainy Boy Kalimpong, salamat for joining. Pastor Rolando Piñote, salamat po. Alan Llaneta dyan sa Hungary, salamat bro for joining. Joseph Anyabieza, salamat. Josephus Joey, maraming salamat po. Kay Samuel Hinayon Kayakay, salamat for joining. Si Julibert Oranza, siya po ay taga Panabo City, San Isidro, Labrador Parish Church. Shout out kay Reverend Father Ray Ringo. Maraming salamat, Julibert. Kay Raydan Garcia, bro, God bless sa buong pamilya. Kay Pastor Dominador Murillo Jr., kaibigan natin yan sa Asingan, Pangasinan. God bless sa buong pamilya, Pastor. Jimmy Oren, salamat. Agaton Ray Alfante, maraming salamat, bro. Jojo Galiste, salamat. At sa iba pa ng mga hindi natin nabanggit, mga kapatid. Kita-kits tayo mamaya alas 8, alas 9 ng gabi sa ating Usapang Katolisismo, Celibacy Part 3. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video, mga kapatid. Ingat po kayo.